pagka po nati-trigger, ang kanila pong napapagdiskitahan ay, or kanilang nagiging outlet ay paggamit ng pinagbabawal na gamot o alkohol. Siguro ho'y para ho mapagaan-gaan ang kanilang isipin o para ho mapabilis ang pagtulog. Salamat ho ma'am at sa inyong advocacy niya na napakaganda at ang ating munisipyo kay Mayor. Ano po, napakaganda po at sana nga ho magpatuloy at talaga hong maunawaan ng ating mga kasamahan at mga magulang na ito po ay hindi maganda at nagdudulot. Alam naman po natin na kalimitan ho ng nangyayari na hindi maganda sa kapaligiran ay kalimitan ay dulot ng bawal na gamot kasi lumalakas po ang loob. Ay salamat po ma'am. Salamat din po. At lilipat ko na rin po kay paring Mar ang micro. Thank you, paring Jess. Magandang gabi po sa lahat ng mga manonood. At napakaganda ng ating talakayan dahil ito ay bahay ni Kuya. Wala bang bahay ni ate? Kapag ka po naging successful kami dito, after a year or two, ang plano po talaga ng mag-asawa ni Mayor at Mayora, ililipat siya sa mas malaki para naman po may pambabae. Sa mga tweet. Hindi lang po pwede pagsabayin ngayon. Okay. Sa mga tweet pala, may pag-asang ilipat. Dahil parang alam ko dun sa lugar ay residential. Ano? Actually po, Sir Mar, napatighim ano po, hindi naman po malaking usapin kahit isang guni po natin ito sa Department of Health, Dangerous Drugs Board, kahit po sa PIDEA, hindi po usapin kung nasaan nakatayo. As long po as secured, as long po as kumpleto po yung staff, because we have social workers, nurses, we have security personnel, yun po, house parents. Under ng social workers pala yan? Nagkataon po ako po social workers sa atin po na pagkatiwala po yon. So tayo po nakaangkla sa opisina ng City Social Welfare Office. Yung nabanggit nyo kanina na merong addict din sa sugal, addict sa text. Ito ba'y kasama din sa inyong kwan? Kung i-declare po ng isang psychiatrist na talaga pong nagiging abnormal na ang takbo ng pamumuhay ng isang tao dahil kasi po 'di ba minsan kalalaro, hindi na tumatayo, hindi na naliligo, hindi na kumakain, addiction na po iyon. Okay. Pero merong addict sa ganyan na lalo na kung minsan sa droga at kailangan sa trabaho ay gising, siya breadwinner pa halimbawa, ay yung ba addiction ba yun? Pero bawal nga yun. Ay kailangan niya. Kasi napapasagot ako sa kay Sir Mar eh. Sir, ganito po ang sagot dyan. Basta ang amin pong tatanggapin, kailangan po meron siyang DDE result, yung Drug Dependency Exam. Kapag ka po sinabi ng psychiatrist na siya ay dependent, tatanggapin ho namin. Ngayon, kasi po meron pong regular user at saka po yung part-time user. Ang amin po ay yung regular user na addict na talaga, na hindi na siya ma-address sa community, manggugulo na at masisira na ang buhay niya. Okay. Yun na palang mga sira na talaga, no? Medyo rehabilitate lang yun. Ay, paano naman kung halimbawang itong mga gumaling na itong mga ilang paano malalaman na magaling na ito? Meron po tayong social workers at meron po tayong mga psychologists. Sila po ay may mga test na ina-undergo. Pinag-aaralan po yung performance niya sa loob, yung pong 8 buwan. Tapos yung pamilya niya ganun din. Meron po tayong tinatawag na trial re-entry. Kasi po 2 months, strict discipline po talaga yon. And then yung susunod na 6 months to complete the 8 months, yun po yung mga pag-aaral, pagsasanay na bibigay sa kanya. Pagkatapos po noon, meron pong 18 months na trial re-entry. Ibig sabihin po, inoobserbahan pa rin po siya kung hindi siya babalik sa paggamit ng droga. So, hindi po natin masasabi na after 8 months, clean na siya. Okay. Yon. So, patuloy, kasi po, mahirap po iwasan ito.
Kaya may tinatawag na relapse. Ano po, marami pong mga residente or yung naging pasyente ang tawag nung iba na 18 times, 17 times, may 20 plus times pa po, relapse ng relapse po yung tawag. So, hindi po natin madideclare ito na magaling o normal na normal hangga po't mapatunayan niya na paglabas niya doon sa kanyang 18 buwan pa ay hindi siya mai-involve uli sa droga. So, pinapaalam ko po na maliban po sa 8 buwan na nasa loob, mayroon pong 18 buwan na regularly re-report po sa amin. Paano kung artista yung umaarte lang na magaling na, tapos palalabasin, paano malalaman talaga yun? Ay, pag lumabas po yan, malalaman po natin kung minsan yan. Yung mga lumalalapan lalo eh. Ay di... Meron po talagang ganon. Hindi opo. napapag-aralan mabuti yun. Hindi po natin masasabi na hindi napapag-aralan kung hindi ito naman po'y hayagang sinasabi ng mga matatagal na pong sanay po diyan na talaga daw pong yung mga nai-involve sa pinagbabawal na gamot. Ito po yung numero 1 na mapagbalat kayo at hindi nagsasabi ng totoo. So, kaya nga po, nasa sa kanila po yan kung gusto po nilang sila ay matutulungan natin. Basta kami po, equip kami kung anong dapat naming gawin. Ngayon, yung desisyon po talaga ng pagbabago, nasa may katawan po yun. So, hindi talaga ma-identify doon sa mga palalabasin na addict na sila ay magaling na pagkatapos sila ay artista nga. Kung ikukumpara po natin sa nagkaroon ng sakit sa ospital, masasabi po natin na discharged na kasi magaling na. Iba po ito. Okay. Ibang kaso po yung sa Drug Rehabilitation Center. Connected po kayo sa DSWD? Opo. Marami tayo yatang naggalang mga bata dyan na mga nanghihingi o baka ma-aksidente pa. Hindi naman mga badyaw eh. Kung minsan paparada ako, magagasolina ako, manghihingi doon sa pag binuksan mo, manghihingi sila. So, ito'y dumadami. Bakit, ano ba to? Yung mga taga rito o taga ibang lugar. Pero parang hindi badyaw eh. Sir Mark, ganito po yan. Kahit po ako'y nakikita ko, 2 po yan. May mga badyaw po at mayroon din pong mga hindi naman po badyaw. Mga Tagalog po. Mayroon din po diyang mga taga rito na dinaninirahan. Alam po yan ng opisina na monitor po naman nila yan. Ipapaalala ko po sa kanila. Meron po kaming ibang division na in charge po diyan. At right after this, ay ite-text ko po ang aming OIC para po paalalahanan niya yung in charge. Sige ma'am. Salamat naman. Pero bawal po yun. Thank you. Ipapasa ko na sa akin kumparing Ped. Magandang gabi po sa manonood ng APA Batangas. Unang-una, marami na naitanong itong mga kasama ko na mga related talagang questions dyan yung programa. At sabi nga ni Paring Mar, napakaganda ang programang ito. May mga obserbasyon lang ho ako na I hope na ito may sarili ko lang kuro-kuro. Kasi yung programa nyong yan, parang inisolusyon sa kumakalat na problema ng ating sosyedad. Sakop niya ng problema ng mga gumon sa sugal, gumon sa alak, at sa droga. Hindi ho kaya, although napakaganda ho ng programa ninyo, pero parang kaya yan na ilagay, ay dahil para mabigyan ng solusyon itong mga nagugumon sa mga ganitong bisyo. Ano po? Kaya nilagay yan eh. Hindi ko kaya para yan kumonti lang ang papasok diyan, ay dapat ang sugpuin natin ang problema ng sugal, katulad ng weteng, katulad ng mga bawal na sugal. At ito naman dito sa alak, ay dapat kasi ang napansin ko naman sa alak,
Ang problema kasi dyan ay yung na-advertise na pag-inom ng alak ng mga advertisement. Tama po. Pero once na ikaw ay na-involved diyan, hindi ka na mahirapan ka ng maumbiwas, at to the point na yung nga sinasabi mo addiction, yun ang pinakadulo na hinahanap-hanap mo na yan. Pero yung pag-inom naman ng alak sa mga marunong mag-control ay nagiging social drinking. Tama ho yun. Dito naman sa droga, ay hindi ko kaya mas magaling sugpuin natin ang droga, nahulihin natin ito mga drug pusher, at maging aktibo ang media sa pagkukontrol para maiwasan yung droga ng mga mamamayan natin. Ang ibig ko sabihin, ang pinupunto ko ganito, ayusin muna natin, bigyan natin ng sugpuin muna natin yung problemang yan. At although meron tayong ganyan, kokonti ang magiging mga enrollees. Ika nga. Kasi habang hindi natin sinusugpo yung problema ngayon, ay baka maging kulang yung inyong ni Kuya ngayon, bahay ni Kuya. Kaya ang akin lang ay dapat mangampanya ang ating lokal na pamahalaan, sugpuin ng illegal na sugalan, itong mga mag-advertise, yung sinasabi nyo kanina na outreach program ni pare, na ang alak hindi rin nakakabuti pag sobra. Yung mga ganun po, ito naman drink moderately, yung mga ganun. Yun lang observation lang. Actually, alam naman po ng mga tao na nakakalasing at nakakasama Ano po? Sasagutin ko po yon, sir. Gusto niyo? Gusto ninyo. Bilang isang social worker po at bilang isang namamahala po sa rehabilitation center, maganda po yung ini-raise na concern ni Sir Fed. Bilang isang social worker po, ang aking pong pananaw diyan ay manawagan po tayo sa ating chief ng PNP dito sa Lipa, Sir Chris Virong, para pag sumigasigan yung panghuhuli ng mga illegal na pasugalan. Kasi alam niyo po, yan naman po ay in-instruct po sa kanya ng punong lungsod. Yun po ang aking nalalaman. At intensive din po yung identify nila nung mga nais nyo pong madakip na mga pusher. Yan. Alam po nila kung sino yon at kaya nga po sila ay kailangan nag-iisip na ngayon pa dahil baka po isang araw ay may mga authority na po talaga tayo nakakatok sa kanila kasi ready na po ang bahay ni Kuya. Ngayon, nais ko lang pong bigyan ng kaunting paliwanag kung bakit po actually hindi naman nauna, kundi pinabuksan ng mayor itong bahay ni Kuya. Kasi, oo nga po at tayo'y manghuhuli ng mga drug addict. Ngayon po, hindi naman po ito basta matitigil sa paghahanap. Kung wala man po ditong pusher, hahanap po iyan kasi nga po addict na. So, kailangan po, yung mahuhuli, may paglalagyan. Ngayon, kung wala po sa Lipa, lalabas po ang mga iyan. Napakamahal po sa ibang bayan at sa ibang lungsod. As low as 30,000, meron pong 60,000, at meron pong 100,000 plus pa. So, ano po ang ginawa ng punong lungsod? Magtayo tayo ng rehab. At least dito, kung talagang walang kapera-pera, isa-subsidize ito ng pamahalang lungsod. At yung pong kanyang foundation, na Mas Foundation, yun po ay nag-o-augment dito. Ang nais ko lang pong bigyang kaliwanagan sa ating mga manonood, madali pong manghuli ng manghuli. Kaya lang po, kailangan po matulungan sila na ma-overcome yung addiction. Kaya po may rehabilitation center po tayo. At isi-share ko lang po ng pahapyaw, yun pong naging sharing ni Yusek Galvante na sa ibang bansa po, ang naging least or worst na naging solusyon po ng pamahalaan to address the addiction ay namimigay na po sila ng hiringgilya para lang po wag magka-HIV itong mga tao. Dahil hindi na po nila mas solusyonan yung drug addiction. Ayaw naman po natin na mangyari dito sa lungsod natin at sa buong Pilipinas, syempre, na ang mga tao hindi masolusyonan ang addiction, sinusuplayan na lang natin ng alternatibong pamamaraan para huwag mahawa.
para pong yung condom, di ba boss, na contraception. So hindi po yan ang solusyon. Mapakaganda po itong programa ng Mayor, Rehabilitation Center. At nagtitiwala po siya na yung mga addict, kasi wala pong ibang term talaga, bagamat masama po sa pandinig, yung addict po ay matutulungan po natin na hindi na sila addict. Sila magiging normal na mamamayan. Napakaganda ho ng inyong sagot na yan na talagang kailangan nga ho rehabilitasyon. Kaya lamang po, baka ho magkaroon ng implikasyon na kaya naglagay sa lipa ay maraming adik. Di ba ho? Dahil sabi nyo kanina, sa lipa lamang yan. Di ho ba? Kaya mas maganda ho kaya ay ganito ang dapat. I-open yan. At makikita ang registration kung yung bagay tagalipa o tagalabas. Kasi baka magkaroon ng implikasyon sa ibang mga bayan. Ay, dyan sa lipa pala, nandyan ang mga rehab Ay naku, napakaraming adik ikadiyan. Yun o, nakikita ko maaaring butas. Although napakaganda ng adikain ng ating mahal na Pangulo, ng pinuno, ay yung maninira sa kanya, yung anong tawag doon, mga kritiko. Ay isipin nila na, ay nako, kaya pala naglagay si Mayor Dian Ikwan napakaraming adik ikasalipa. Kaya mga suggestion ko ho, dapat doon i-open. At kung sakali naman ho, nakakaunti pala ang nakarehistro sa lipa, ay napakaganda ng programa ika ni Mayor. Akalain mo nasugpo ang sugalan, nasugpo ang mga adik sa pag-inom. At lalo tigit ang droga. Hindi ho kaya? Alam niyo po, ang ganda po, Sir Fed, ng inyong sinasabi na yan. Kasi, unang-una, yun pong sinasabi ninyo na ilabas ang registration. Yung pong bilang o lugar, pwede po naming sabihin. Pero yung pangalan po, hindi. Okay? Second, hindi po natin masasabi na ang mismong tagalipa ay dito magpaparehab dahil minsan ayaw po nilang malaman. So, pwede po yung lumiba ng ibang bayan. Pero ipinananawagan din po namin na tangkilikin nila. Kasi kung ano man po yung programa ng ibang rehabilitation center, yun din po ang ating nagiging programa. At mas papagandahin pa natin. Ikatlo po, may mga magulang po o may mga pamilya, kaya nga po tuloy-tuloy na nalululong sa droga ay ayaw pong tanggapin na nalululong nga po sa addiction. Para po iyang may diabetes o ito po ay may sakit sa bato, ayaw pong magsabi. Halimbawa po, may sakit sa atay, dilaw na, ayaw pang aminin. Halimbawa po ay nalulung sa droga, tabingin-tabingin na ho ang mukha, ayaw pang aminin. So, mangyayari po dyan hanggang sa tinamaan na ang utak sa kapa. Wala ho tayong dapat ikahiya kung tayo magpaparehab ng member ng family natin. Mas nakakahiya po kung nadakip na kasi lunganging-lungangi na o napatay dahil nagnanakaw pambili o pampalit ng droga. So, dapat po ay atin na pong i-elevate yung ating pag-unawa na hindi naman po dapat ating i-outcast itong mga drug addicts natin. Sa halip, ang tingnan ho natin, hindi ho yung pagiging nagkaroon ng krimen. Ang tingnan ho natin ay, para bago pa sila masangkot doon, miyembro pa rin sila ng community, tulungan natin. Tama ho kayo. Kaya lamang sa isang anggulo, baka ho naman ang napakaganda ho sa programa ninyo, kung sakaling may lalabas, siya yung gagawing ehemplo. Totoo na itong taong ito ay nagbago. Para ang ibang mga magulang ay iisipin nila, napakaganda pala ng programa ngayon. Akalain mo itong taong ito gumaling. At itong taong isang naging magandang example ng isang ulirang mamamayan na nagbago. Yung ibig ko sabihin, dapat sa programa ninyo ay kaugnay na rin yan. Na kung sakaling may mga magagaling, ay i-promote yun ninyo na ayos. At hindi yung para mawala ang takot ng magulang na lalo nila ipapasok dyan sapagkat makikita nilang successful lang inyong programa. Opo. Totoo po yun. Kaya po yung ulitin ko po yung trial re-entry na sinasabi natin. Pagka po trial re-entry, sila po mismo yung nag-witnessing na. Sila na po yung nagsasalita. Eventually, kapag po talagang clear na clear, sila po ay nagkakaroon din ng trabaho sa loob. Ano po? Minsan naman po, pag may kaya naman, nagvo-volunteer na. So sila ho mismo yung nagpapatotoo na
kaya natin baguhin at kaya natin iwasan na malulong sa addiction. Oh, magandang hapon, Magandang Eileen, hapon mga kabarangay, kababayan. Ami, Engineer. puro kayo kasi, ha? Hindi, marami tayong kasamang Eileen at mayroon tayong... Anyway, siguro unang-una, i-congratulate ko ang ating pamalahang pamunuan sa pagkapag-appoint dito kay Ami, sapagkat napakagaling na spokesperson at magaling na advocate. Congratulations. Ami, nais ko lang sigurong kuhanin ang halaw dito sa isang report galing sa The Filipino Connection, at ito ay report nitong si Irene Villanueva. Mayroon daw mga hits and misses yung Lipa City Police, at ang sinasabi dito kasi siya kasi ay natag na best na citywide police force in 2011. May mga magagandang accomplishment. Pero sinasabi dito na dito sa atin ay mayroong dumami ang murder cases, parang 16 against 6 during the first quarter of 2011. Ibig sabihin, mas marami ng 10. Ay siguro baka itong huling bilang nitong nagdaang quarter hindi pa rin napasama dito. But then ang sinasabi dito, ang drug incidents ay malaking contribution, ay isang contributory factor kaya dumadami ang killings. At kaya siguro yung sinasabi ni kasamang PED ay dapat mapagbutihan yung pagpe-prevent nung pagkakaroon ng mga addict, at di siyempre yan ay di doon sa pagsugpo doon sa mga dealer, doon sa mga distributor talaga. At yan naman ay siguradong sa ating kapulisan ay halos amoy-amoy na rin naman